Kaibigan, may kasabihan, di ba? An apple a day keeps the doctor away. Tunay ba yan o pambola lang ng bata? Pag kumain ka daw sang apple araw-araw, hindi ka na daw kailangan magpa-check up sa doktor. Siyempre, pag-iisipin natin, parang mali. Pero pag titignan mo, ang dami palang benefits ng apple. Okay? Marami siyang fiber, marami siyang antioxidant. Titingnan natin yung 10 benefits niya. So, ang apple kasi, mababa siya sa calories. Yan, no? 100 calories, isang malaking apple na. So, medyo busog ka na dyan. At kompleto siya, walang cholesterol, fat-free, mataas sa fiber. Yung fiber niya may pectin. Walang sodium, mataas din sa vitamin C, at maraming antioxidant. Pero ang maganda sa apple kasi, pinag-aralan na siya. Marami siyang medical studies na ginawa, kaya pwede natin sabihin na ito para saan siya. Medyo marami siyang pag-aaral, magugulat kayo. Kasi sikat yung apple eh. Mabilis kainin, available sa maraming parts ng mundo, medyo mura pa. Number 1, maganda siya sa diabetes. Okay? Bakit maganda sa diabetes? Mababa ang sugar niya. Mababa ang glycemic index niya. Hindi siya ganun katamis. Diba? Hindi siya parang mangga, ang tamis. Ubas, ang tamis. Pinya. Diba? Sobrang tamis yun. Ito hindi siya matamis. So, low sugar, high fiber, maganda sa diabetes. Hindi gano'n tumataas ang blood sugar. Tsaka tingnan mo yung mga pag-aaral niya. 38,000 katao. So, big study siya talaga. Sa 38,000 katao na kalahati dyan, pinakain ng 1 apple a day, 28% mas hindi nagkaroon ng diabetes. So, napakalaki. Yung kumakain ng apple, 28% less diabetes kumpara sa hindi kumakain. Maraming antioxidant din ang apple. Number 2, pampababa ng cholesterol. Ito, proven dito. Bakit bababa yung cholesterol? Meron kasi siyang pectin eh. Yung pectin nakukuha sa balat. Ako, pag kumakain ako ng apple, tinatanggal natin yung balat, di ba? Pero siguro, kalahating balat tanggalin mo. Pero yung kalahati, kung makakain mo, okay. Kasi nasa balat ang 50% ng fiber. Nandun yung pampababa ng cholesterol, nandun din yung mga antioxidant, sayang pala yung balat. Okay? So, kahit kalahati nun, para sa tiyan, para sa cholesterol. Yan, maraming pag-aaral. Pag kumain ka ng maraming apple, 1 apple a day, bababa cholesterol mo ng 8%. Minsan, bababa pa ng 13%. Yan, no? 6 na buwan, tuloy-tuloy siya kumain ng apple. So, mukhang an apple a day keeps the doctor away sa diabetes, sa cholesterol. Number 3, pati sa blood pressure. Okay, hindi siya nakakasama. Dito sa blood pressure, cardiologist po ako eh. Internist, cardiologist. Baka hindi naman talaga bababa, di ba? Maliliit yung pag-aaral sa blood pressure, pero at least hindi siya nakakasama. Diba? Wala siyang asin, may antioxidant, maganda sa ugat, so medyo okay siya. Pero for diabetes, sure maganda siya. Sa cholesterol, sigurado maganda siya. Sa blood pressure, at least hindi siya nakakasama. Ito nakakagulat. Kung kayo naninigarilyo, ang mister nyo, smoker, may hika, emphysema, may TB, mahina ang baga, diba? Lagi may pulmonya, may plema, maganda ang apple. Okay, bakit siya maganda? Meron kasi siyang antioxidant eh. Anti-inflammatory siya. So, pag namamaga yung sa lungs, nababawasan niya. Yung kumakain ng apple, ayan lower C-reactive protein. C-reactive protein, ano yan marker of inflammation. Tingnan mo, malaking pag-aaral. 1,600 na pasyente pinakain ng apple, nabawasan ng hika. Bawas hika, mas gumanda yung baga. Okay, so sa baga, mukhang okay ang apple. Tulad na sinabi ko, baga sa hika, pwede siya. Bawas sa allergic asthma, meron siyang antioxidant na quercetin, maganda rin siya. So, subukan niyo yung apple. Maraming nutrition, tulad na sinabi ko, 100 calories ang apple, mataas siya sa fiber, vitamin C niya, mga 10 to 14%, may konting potassium, vitamin K,
at marami siyang antioxidant. Ayan, no? Kainin ang balat, nandun yung fiber at yung mga antioxidant na polyphenols. Maganda rin siyempre sa tiyan, high fiber di ba? Good, para siyang good bacteria sa tiyan, may tulong, pwede sa GERD. So, minsan, madali lang kasi kainin yung saging para sa GERD. Pero mamaya, Doc Lisa, hiwaan mo ako nung apple para pag sumakit ang tiyan ko sa GERD, pwede yan pampabusog, di ba? Pag ginugutom tayo, nag-a-acid tayo sa madaling araw, kasi gusto natin mag-diet, di ba? Babawasan mo yung kain mo sa gabi, di ba? Tapos gugutumin ka madaling araw, pwedeng apple, pampabusog, okay sa GERD, hindi masama. Maganda rin sa may almoranas, may constipation, so maganda sa tiyan. Pampabusog, pampapayat. Subukan nyo, imbis na magmerienda kayo ng donut, magmerienda kayo ng kung ano-ano pang mga carbohydrates, ito na lang merienda mo, isang apple, busog ka na dyan. Okay? Nakakabusog, pinapabagal niya ang digestion. Nakakagulat, pinapabagal niya yung digestion, slows down digestion, parang may laman siya, low calorie pa siya. 100 calories lang, sobra baba. Isang platong kanin, 200 calories So, 2 apple na yon. Pampapaya, tulad na sinabi ko, pampabusog at pinapabagal niya yung gastric emptying. Sabihin, mas matagal busog ang tiyan pag kumain. Pampapayat ng apple, may pinakita. Nakakababa rin ang body mass index. Yan. Dahil sa fiber, dahil sa polyphenol, may anti-obesity effects. Number 8, syempre, maganda sa cholesterol, maganda sa blood pressure, maganda na rin sa puso. Ang laki ng pag-aaral nila, 40,000 people. Kaya maganda sa apple, pinag-aralan talaga. 40,000 people, pinag-aralan, 13 to 22% mas hindi nagkasakit sa puso. Yan. Bawas heart attack, bawas stroke, meron din. Hindi ko lang nilagay dito, good for the brain Nakakabawas din ng cancer. Antioxidant, may pag-aaral, bawas lung cancer, breast cancer, stomach cancer, marami pa, Okay? So, lower cancer death pa, nakita, isang pag-aaral sa babae. So, dahil nga sa dami ng pag-aaral sa apple, at laging positibo, kaya yung mga doktor, sinabi, an apple a day keeps the doctor away. Kasi nga, ang dami nila nakita. Pampahaba ng buhay, finally, number 10 out of 10 benefit. 1 apple a day, pwede daw makahaba ng buhay. May pag-aaral 35% less likely to die after 15 years na follow-up. Hindi mo masabi, baka pag kumakain ng apple, mas healthy siya, mas nag-exercise siya, mas hindi siya mahilig sa matatamis. Ito, big study na naman, 77,000 people, mahilig sa apple, mas hindi namamatay sa lung cancer. Siyempre, less cancer, less pagkamatay, mas mahaba buhay. Kaya mag-apple na tayo. Kaya lang, siyempre, mahirap makahanap ng masarap na apple. Minsan yung apple natin, medyo hindi ganun kasarap yung apple. Pero kung masarap yung apple, okay na. Sa balat, pwede naman, pero hindi ganun ka-proven. Wala nang masama. Prutas, gulay, maganda sa balat. Mura at affordable ang apple. Okay? Kita mo yung mga calories niya, mababa lang. Maraming fiber at ibang benefits. Okay? So, mula ngayon, anong side effect? Anong masama sa apple? Actually, wala akong makitang side effect ng apple Wala, halos wala Nagtatai ka, maganda apple. O matigas ang dumi mo, maganda rin yung apple. So, maganda siya para sa lahat ng bagay. Medyo may laban sa saging, sa benefits. So, subukan nyo po kumain ng mas maraming apple. Try nyo an apple a day. Malay nyo, mas pumayat, mas maging healthy, at mas lumakas. God bless po.